pinakamalaking kickbox ay 816. Napakataas ng pagbanggit. Karamihan sa mandirigma ay sumusuntok lang. Pero mga ito ay ibinabato nilang buong katawan nila sa bawat atake. Talagang may intensyong manakit. Kung matamaan ka ng liver shot, pwede kang makabawi. Isang maliit na puwang lang at perpektong pag-ikot, pwede nang matapos ang laban bago pa man mapansin ng kalaban kung ano ang tumama sa kanya. Balikan natin ang laban na yon. Ako ang naging referee sa laban na yon. Ngayon, Narito ang 25 pinakakamanghamanghang KO at mga panapos gamit ang umiikot na sipa na naitala. Daniels at your feet, ibaba nyo ang mga paa nyo. Simula pa lang ang unang round, ibinuhos na nina Raymond Daniels at Ambang ang lahat. Napabagsak ni Daniels si Ambang gamit ang sunod-sunod na suntok. Pero tumayo ulit ito. At wala sa mga bangko, hindi natin makikita Frank at ipadala siya sa tindahan. At may dalawang sipa. Gamit ang kanyang mga kamay at may mga pansalag at sipa rin siya roon. Nagpapalitan ng mga suntok ang mga mandirigma. Gumamit si Raymond Daniels ng 2 hakbang na paghahanda para magpakawala ng tumatalong 300 at 60 digring umiikot na takong na sipa na tumama ng direkta sa baba ni Ambang. Na yon, nanatili siyang nasa sahig. Ting Francois Ambang! Tinawag ito ng glory na knockout ng siglo. Susunod, isang heavyweight ang ginawang sandata, ang isang buong tumbalik. Si Father Harry ay isa sa mga pinakakinatatakutang striker ng K1, pero hindi yon inalintana ni Peter Graham. Nagbakbakan sila ng todo sa 2 rounds. 84 Noble Femtot sa Ibas, hindi epektibo ang karaniwang teknik ng France. Nagmamadaling bumaba. Ang suntok niya sa sulok ay para itago ang mga payat na binti ni Vanna Harris. Palitan mo ang mga hook mo sa magkabilang panig. Salamat sa panonood ng video! Ilang segundo bago matapos ang 3 round, ginamit ni Graham ang sikat niyang rolling thunder kick na tumagos sa depensa ni Harry at nagpabagsak sa kanya ng walang malay. Sa huli, gaganti rin si Harry. Bago yon, nagpakita ng kahangahangang galaw si Tenshin sa unang round. Si Tenshin Nasukawa ay kabilang sa pinakakapanapanabik na batang mandirigma sa Japan. Sa harap ni Wanwan Chalong, pumasok siya sa ring gamit ang suntok, tuhod at sipa na hindi bumabagal ang kilos. Talagang napakabilis ng mga sipa niya. Panoorin mo ito. Salamat! Kaya, nahanap niya ang pagkakataon niya, tumama ng isang spinning kick mula sa likod diretso sa pangga at tinapos ang laban sa loob ng 2 minuto at 23 segundo ng unang round. Bumagsak mula kay Jack. Tinapos ni Tenshin ang laban na yon sa unang round. Ang kasunod na panalo sa K1 ay galing sa kontra-atake na di inaasahan ng lahat. Simula pa lang ng unang round, tuloy-tuloy ang abante ni Seri Bantong. Siya ang kumontrol at hindi binigyan ng espasyo si Isay para gumalaw. Brazo. Kinukuha ang laban. Hindi na siya nakabante. Isang dila. Kinuha niya sa labanan. Salamat, si Babo nagmamayabang lang. Hindi sumusulong. Pero nanatiling matiyaga si Isay, hinintay ang kanyang pagkakataon at nagpakawala ng isang spinning kick na nagpabagsak sa kanyang kalaban sa lupa. Sa laban, Dahil sa tamang timing, nagkaroon ng knockout. Nagdagdag ng isang flip sa ere ang sumunod na mandirigma sa laban. Ang kakaibang patakaran ng laban. Salamat. Binayaan si Dayton mag-improvise at sinulit niya ito. Tumama ng lumilipad na sipa na rolling thunder na agad nagtapos sa laban. Sikat ang mga suwerteng hari sa kanilang sipa. Oh, tumama iyon. Hindi nakita ng kalaban ni Dayton ang paparating. Hindi rin ito nakita ng kalaban ni Sadibusay. Na-knockout siya bago pa man tumama sa lupa. Nangako si Sadibusay sa kalaban ng pagtatapos na magva-viral. Hindi tumigil si Shane sa paglapit, kaya nahulog siya sa bitag. at si Chang ay pilit na dahan-dahang lumalapit. Ituloy. Papunta sa kaliwang bahagi. Maganda at matalim ang ginawa ni Sarah C. Nasaktan ni Sarah Busi si Shane Mitchell. Kanang hook. Si Sarpus V save ay dikit na dikit kay Shane Mitchell. Dumating na rin ang matagal na niyang hinihintay na pagkakataon. Nagpakawala siya ng malinis na spinning kick na agad nang pahimatay kay Mitchell bago pa tumama sa lona. Ginawa niya mukhang madali lang iyon. Ang susunod na pagtatapos ay hindi kalmado at parang pagsabog.
Pinanggunahan ni Calisti si Gonzales mula umpisa. Kinontrol niya ang laban sa unang round gamit ang sunod-sunod na sipa. Ayos na ayos! Ayos na ayos! Hop, yo, Cap! Ayos na ayos! Kami kwa Dantay Sumana. Salamat sa panonood ng video. Heto na, heto na! Bonnie! Pagkatapos, ilang segundo bago matapos ang unang round, itinira niya ang pinakamaganda sa huli. Tumama ng isang malakas na rolling thunder na agad nagpa-knockout kay Gonzales. Muy tamada na akwan. Bigla na lang sumulpot ang sipa na yon. Kay Kanata Bueno, dumating ito 5 segundo matapos magsimula ang ikalawang round. Dinomina ni Calisti si Gonzales mula umpisa. Kinontrol ang laban gamit ang sunod-sunod na sipa sa unang round. At ilang segundo lang matapos magsimula ang round. Pagkatapos magsimula ng round. Daniel. Kaya sa simula pa lang ng ikalawang round, nagpakawala si Bueno ng isang malakas na spinning kick na tuluyang nagpahinto sa kanyang kalaban. Daniele! Ang susunod na dalawang laban ay naglalahad ng magandang kwento ng paghihigante. Tampok ang spinning kick mula sa K1. Sa simula ng taon, matinding knockout na pagkatalo ang naranasan ni Harry kay Echo. Dumating siya sa laban ng paghihigante na ito, nagpapakawala ng mga agresibong suntok gamit ang lahat ng kanyang lakas para patunayan ang kanyang sarili. Nanalo si Tori kay Leko dahil agad niyang nagpakawala ng malalakas na suntok. Ikaw si Achilles. Tinaman ng aking kanang kamay. Jab na pang-una, suntok na paikot. Kaya, eksaktong tumama siya. Ipinato niya ang paikot na sipa gamit ang sakong na tumama sa panga ni Echo. Kaya nawalan nito ng malay bago pa bumagsak. Nakuha ng Moroccan ang kanyang ritmo. Paikot na sipa paatras! Malakas na kabot! Nakuha ni Harry ang kanyang paghihiganti. Ipinakita ng sumunod na mandirigma na pwedeng pagsamahin ng heavyweight at spinning kick. Bihira ang spinning kick gamit ang sakong sa heavyweight. Pero si Rade Opacic ay kumikilos na parang mas maliit na mandirigma, Kenyo. Nagpalitan sila ng matitinding suntok ni veteranong Zimmerman sa lahat ng round. Sandali lang. Panatilihin laban sa batang ang lalaki. control. Nang hinaang binti, maaari sinturon ang nagligtas sa multo, pero wag. Lumika si Opacic ng anggulo at tinamaan si Zimmerman sa ulo gamit ang paikot na sipa, gamit ang sakong. Pinapakita na kahit malalaki, kayang umikot ng mabilis. Tigilan mo na ang premier roll. Kasama ang palad, si King. Una, Mahirap isipin ang spinning kick sa heavyweight. Si Cortavius Romeus ay 24 na segundo. Lamang kailangan para maipasok ang kanya. Hindi siya nag-aksaya ng oras sa pagtantya. Kalabang. Sa unang tunog ng kampana, pinawrong agad niya si Evans sa kulungan gamit ang agresibong galaw. Pagkalipas ng 24 na segundo ng laban, nagpakawala si Romeus ng isang malakas na spinning kick na agad nagpabagsak kay Evans bago pa man siya magkaroon ng pagkakataong makaporma. Ramirez. Balam! Kamusta? Kamusta? Nakuha ni Romeus ang panalo sa loob ng 24 na segundo. Noong 1974 nang nagsisimula palang makilala ang K1 sa mundo. Hinarap ni Michael Thompson ang maalamat na Muay Thai champion na si Chang Puek. Nagbakbakan sila ng matindi hanggang ikatlong round. Rokic! In sa Rokic! In sa Rokic! Pagkalipas ng 2 segundo sa ikatlong round, nagpakawala si Thompson ng spinning back kick na nagpabagsak kay Chang Puek at nagpanalo sa kanya sa KO ng mas maaga sa inaasahan. Isa sa mga unang klasiko ay dahil sa iisang perpektong tira. Makalipas ang ilang taon, naging estratehiya ni Raymond Daniels sa laban ng spinning attacks. Hindi lang basta nag-spinning kick si Raymond Daniels, doon niya ibinatay ang buo niyang estilo ng pakikipaglaban. Sa laban kay Oliveira, gumamit siya ng di mahula ang footwork para kontrolin ang distansya. Mula kay Purochiva pero kasama niya si Nikki, umabot sa dulo ang final. Nagpakawala si Daniels ng isang spinning jump kick sa katawan na nagpabagsak kay Oliveira, na siyang nagtapos sa isang tunay na masterclass na nagudyok sa referee na mamagitan. Malakas na kanan. Tapos na. Pagkatapos ng isang tunay na pagpapamalas ng husay sa mga umiikot na atake, ipinakita ng susunod na pagtatapos na isang malinis na suntok lang sa katawan ang kailangan. Alam ni Levi Richters na dapat niyang malampasan ang laki at lakas ng suntok ni Jamal Ben Benzadik. Nanatili siya sa distansya
palaging naghahanap ng perpektong pagkakataon. Ayan na yung malakas na jab na dati, pumapatay ng kagat. Oh, tapos ka na. Because the power. Hindi niya kaya. Salamat! Mula kay Senek. Tara, isa pa ang itama natin. Habang umabanti si Ben Sadik, tinamaan siya ni Richters ng spinning back kick, diretso sa atay. Napatunay na walang pakialam ang katawan kung gaano kalaki ang isang manlalaban. Matagumpay na inatake ni Richters ang katawan. Gagawin din yun ni Andrei Koreshkov. Agad sinakop ni Andrei Koreshkov ang gitna ng hawla at pinilit si Vakochevich na magdepensa gamit ang likurang paa sa bakod. Si Bakachevich at karamihan ng embelator niya parehong lumaban para sa titulo. Sa napakatinding katumpakan, nagpakawala si Koreshkov ng isang paikot na sipa paatras diretso sa tiyan ni Vakochevich. Kaya hindi na tumugo ng katawan niya bago pa maproseso ng utak ang tama. Balikan natin ang laban na yon kung saan ako ang referee noon. Tinapos ni Koreshkov ang laban gamit ang isang sipa sa tiyan, pero bumalik si Hugh sa paggamit ng mataas na sipa. Ang Swiss karate legend na si Andy Hug, siya ang dahilan kung bakit naging kinatatakutang sandata ang mga paikot na sipa sa K1. Ginamit niya ang unang rounds para pahinain ang depensa ni Nakasako. Sunod, ginamit niya ang sikat na mataas na paikot na sipa gamit ang kanang sakong. Tumama diretso sa ulo ni Nakasako at nagdulot ng matinding paggayaw sa mga Hapones na manonood. Si Hug ang nagpasikat ng mga paikot na sipa sa K1. Ang sumunod na mandirigma ay ginamit ito upang ipakilala ang sarili sa mundo sa kanyang unang gabi. Sa kanyang profesional na debut sa MMA, gusto ni Michael Page makilala sa buong mundo. Mababa ang mga kamay niya, kaya naguluhan si Dishman sa kakaibang postura niya sa karate. Kalma at mahinohong tinplat ni Page. Alam niya kailangan niyang gawin. Kailangan niyang makuha ang takedown. Nagpakawala si Page na isang kamanghamanghang akrobatikong tornado kick na nagpayanig kay Dishman hanggang sa bumagsak ito sa sahig. Nagbigay daan ito sa kanya para paulanan ng suntok ang kalabang nasa sahig at makamit ang di malilimutang KO panalo sa kanyang debut. Kona, ang taga London na sumigaw kay Antonite. Seryoso, umikot na sipa yon. Hindi ka pani-paniwala. Ginamit ni Page ang palabas para magpakilala. Si Abdel Esbiri ay gumamit ng matinding katumpakan. Sinubukan ni Victor Pinto na itagda ang ritmo ng laban. Pero nabasa ni Abdel Esbiri ang galaw niya at hinintay ang pag-atake niya. Sabi niya hindi daw nagtatanggol ang mga to laban sa mga sipa sa katawan, kaya lumipat ka na lang sa Thailand. Agad na nagsimula. Nang umabante si Pinto, binigyan siya ni Esbiri na isang perpektong spinning kick mula sa likuran na tumama diretso sa atay. Walang kahit anong babala kay Pinto bago siya agad na bumagsak. Ang lakas ng tira niya noon, pare. Ang pagtatapos na yon ay dahil sa tamang paglalagay at timing. Ang sumunod na pagtatapos ni Raymond Daniels ay dulot ng paulit-ulit na galaw, hindi bigla ang sorpresa. Imbes na tumarget sa ulo, dahan-dahang pinagod ni Raymond Daniels si Jorfi. Sunod-sunod niyang nagpakawala ng mga paikot na atake sa tiyan, pinapagod ang kalaban. Mabuhay! Mabuhay! Lalim sa harap. Palitsipa, lumihis, ang daming nangyayari. Yan ang gitna. Grabe Ngayon, yung suntok. sa lalamunan Tinamaan naman. talaga yung atay. Matapos ang isa pang malakas na paikot na sipa sa katawan, tuluyan ng bumagsak si Giorfi. Kaya napilitan ng referee na makialam at tapusin ang sistematikong pagdurog na yon. Ikatlo at huling round. Raymond Daniels at ang mga paa mo ay bumababa. Dinurog ni Daniels ang kalaban sa pamamagitan ng pag-atake sa katawan. Mas pinili ni Andy Hug na umatake sa base. Sa final ng K1 Grand Prix, hinarap ni Andy Hug ang malakas na si Mike Bernardo. Kailangan ni Hugh ng paraan para mapigil ang boxing ni Bernardo. Pinakawalan niya ang hug tornado, isang mababang umiikot na sipa direkta sa hita ni Bernardo na sumira sa binti nito at pabagsak sa kanya sa lona at nagbigay kay Hug ng kampiyonato. Andy Cole! Mas magaling! Mas magaling! Des, mula sa mga binti hanggang sa tadyang, ipinapakita ni Raymond Daniels kung paanong isang umiikot na sipa sa katawan ay maaring magdulot ng isa pang sipa, isang biglaang paghinto. Mula simula, tinakda ni Daniels ang distansya.
Na-frustrate si Stefano Bruno na hirap makalapit sa kickboxer. 23, 2 at 1. Mga pambihira talaga. Tingnan ng kambal na tagas, muntik na siyang tamaan. Bumalik pa siya sa malupit na sipa, papalapit para paliitin ang distansya. Mawawala ang lambat niya. Sinubukang paliitin ni Bruno ang distansya. Binigyan siya ni Daniels na isang umiikot na sipa paatras sa mga tadyang na sobrang lakas kaya hindi na nakatayo si Bruno na siyang nagtapos sa laban. Pagsasanay sa kickbox 616. Ayan na, umatras siya at iyon na yon. Ang huli naming tampok ay hindi lang nakasentro sa magarbong akrobatika. Tungkol ito sa pagbasa sa kalaban sa tamang sandali. Si Michael Page na noon ay walang talo at may record na 11-0. Inarap niya ang pinakamalaking pagsubok niya hanggang ngayon laban sa veteranong MMA na si Evangelista Cyborg Santos. Ang taga-Brazil ang nagdikta ng laban mula umpisa at napabagsak si Page para kontrolin ang unang round. Ngayon ay huli na ang ganda ng kanang kamao. Kay Santos napunta ang epektibong grappling. Nang sumugod si Santos para pabagsakin siya, eksaktong natimingan ni Page ang isang lumilipad na tuhod na tumama ng diretso sa noo niya na nagresulta sa bali ng kanyang bungo dahil sa lakas ng tama. Matapos ang liver shot, pwede pa siyang bumawi. Tumakbo si Scudo sa chimney at natapos ang laban. Agad na bumagsak si Santos sa sahig. Hindi lang ito basta knockout. Isa ito sa mga pinaka nakakatakot na pagtatapos sa kasaysayan ng MMA. Salamat.